Everybody say praise the Lord. Let us open our Bible on Zechariah 8 verse 9. Praise the Lord. Thus says the Lord of hosts, let your hands be strong, ye that hear in these days these words by the mouth of the prophets, which were in the day that the foundation of the house of the Lord of hosts was laid, that the temple might be built. Okay. So, binibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng isang mensahe na magpakalakas ang ating mga kamay. Kasi itong kamay na ito ay magtatayo ito ng maraming mga temple. Hindi lamang infrastructure, kundi lalot na sa mga kaluluwa ng mga tao. Because we are the real temple of God, at yung temple na infrastructure, gagamitin lang yan para tayo ma-feed, para tayo ma-sustain, para tayo maging stronger, para tayo maka-endure, para tayo makagawa ng mga gawain ng Diyos. So ang importante dito yung foundation already laid, na itayo na yung pundasyon. So itong kasaysayan ng ating buhay na tinawag tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya, ginamit lamang itong holy place. Si Pastor Samuel Gabre ang tinawag ni Lord Jesus Christ to lead the foundation. At ang foundation na nilaid ni Pastor Samuel Gabre, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo na tinawag ng Diyos para mag-serve sa Panginoong Diyos, magpakalakas tayo. Sinabi diyan, let your hands be strong. Bakit? Hindi tayo nakikibaka laban sa laman at sa dugo. Ang ating pakikibaka laban sa mga masamang espiritu. Kasi ang ating mga gawain na ipinapagawa ng Diyos sa buhay natin is to destroy the work of the devil. Kung baga pa, sino bang mag-akala na ma-involve tayo sa gawain ni Kristo? Ano bang gawain ni Kristo? To destroy the work of the devil. So kung sino yung natamaan natin, nasagasaan natin, yun yung magre-react. Si Satanas. So expect, atakihin tayo ni Satanas. Para hindi na tayo makagawa laban sa Kanya. Kundi gusto niya, alipin pa rin tayo niya. Gusto niya, gagawa tayo yung ginagawa niya na laban sa Diyos. Gusto niya yung gawain natin yung laban sa Diyos. Hindi man. Binigyan man tayo ni Lord Jesus Christ ng pagkakataon magising. Binigyan man tayo ni Lord Jesus Christ ng pagkakataon na ma-enlighten. Binigyan tayo ni Lord Jesus ng pagkakataon mapalaya sa Kanyang kapangyarihan. Kaya nga sinasabi diyan, sino yung napalaya na sa kamay ng masamang espiritu o sa kasalanan, automatically alipin ka ng Diyos. So tayo ngayon, we are bound to work, the work of our Master. At ang instruction niya sa atin, let your hands be strong. Pagtibayin ninyo ang inyong mga kamay. Ang ibig sabihin niyan, huwag tayong magpatalo sa kaaway ng Diyos. Kasi lingkod na tayo ng Diyos, may gagawin tayo. Praise the Lord! May ipapagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga sinabi dyan, ye that hear in these days these words by the mouth of the prophets, which were in the day of that foundation of the house of the Lord of hosts was laid, that the temple might be built. So, ibig sabihin yan, na laid na yung foundation para maitayo ng lubos ang buo. Ganun. Na laid na yung foundation sa paggamit ng mga propeta. Malay ba natin yung mga bagay na yan anong pangyayari? Pero nabuksan yung isip natin sa paggamit niya kay Pastor Samuel Algabre.
At hanggang ngayon, patuloy itong ginagawa ng mga sumunod sa Kanya. At tayo na nga ito. Kaya kinakailangan ipagpatuloy natin hanggang mabuild ang temple. Yung mga kaluluwa ng mga tao, kailangan mabuild. Yung gawain ng ministry ng Diyos, bago matapos ang sanglibutang ito, ma-establish. So tayong lahat na engage sa mga gawain na ito, magpaka-strong tayo. Kasi tayo talaga ang aatakihin ng kaaway ng Diyos. Tayo talaga ang buka ni Satanas nandito sa atin. Pero huwag tayong matakot. Lumaban tayo ng mabuting laban. Kailangan tayo magwagi. Kailangan tayo ang maka-overcome sa Kanya. Kasi importante ang pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Kailangan magawa natin ang kalooban ng Diyos. At diyan nababatay yung ating kaligtasan. Hindi lahat tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon maliligtas. Yun lang gumawa sa Kanyang kalooban. Kaya importante, palakasin natin ang ating mga kamay. Praise the Lord! Para sa paggawa ng gawain ng ating Panginoong Diyos. So ano ngayon ang instruction niya sa atin? Para tayo maging successful. Basa 1 Chronicles 22:13. Praise the Lord. Then shalt thou prosper, if thou takest heed to fulfill the statutes and judgments which the Lord charged Moses with concerning Israel. Be strong and of good courage, dread not, nor be dismayed. Yan. Meron siyang binigay sa atin na statutes para tayo mag-prosper. Then shalt thou prosper, if thou takest heed to fulfill the statutes and judgments which the Lord charged Moses with concerning Israel. Be strong and of good courage, dread not, nor be dismayed. So ibig sabihin yan, itong Holy Scripture na ginamit ng Diyos si Moses, ginamit ng Diyos ang mga propeta, ginamit ang Diyos ang kanyang mga disipulo, ginamit ng Diyos, isa dyan si Pastor Samuel Algabre, na walang ibang pundasyon ng ating kaligtasan ang statutes, ang commandments, ang Holy Scripture. Kailangan natin ito itaas. Kailangan natin ito gawin. Kailangan natin ito ipagtaguyod. Kailangan natin itong ituro. Kailangan natin itong ipagawa. Kung magpaprosper tayo, magpaprosper din ang lahat. Praise the Lord! Kaya ganun ka-importante, kaya walang ibang project si Satanas ngayon. Nagsisikap, paano tayo maka-transgress? Paano tayo maka-violate sa batas ng Diyos? Yun ang project ni Satanas. Gamit siya ng tukso, gamit siya ng lahat ng mga tentasyon, kung ano-ano na lang gagawin niya. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, love of money, lahat-lahat na. O kaya sa buhay natin, huwag nating hayaan. Ni isa dyan ay makalusot sa atin. Kailangan tayo magpaka-strong lagi sa Kanya. Kaya ang last dito, dread not nor be dismayed. Huwag kayong matakot ni huwag kayong manglupaypay. Sa pakikibaka ninyo, sa pagharap ninyo, sa inyong kaaway. Magpa-prosper kayo. Pag iningatan ninyo ng mabuti, gawin ang mga statutes, kahatulan na ang Panginoon na kanyang ipinagtagubili kay Moses ayon sa Israel. Wala namang ibang Diyos from the beginning without end, isa lang. Wala namang ibang Diyos na tumawag sa Israel na tumawag din kay Pastor Samuel Gabre. Wala nang ibang Diyos na tumawag kay Moses na tumawag din kay Noah. Tumawag din sa lahat ng mga tao sa mundong ito. Isa lang. Kaya, kinakailangan talaga natin pagtibayin ang ating sarili. Alam nyo, hindi lang yung mga masamang espiritu na hindi natin nakikita ang gagamitin ng dyablo. Hindi lang si Satanas ang magtukso sa atin.
Sino pa? Yung mga na-deceive niya. Deceive and yet deceiving. No? Yung mga na-deceive ni Satanas na may karga ng iniquity sa buhay nila, sila yung gagamitin na tutuksuin tayo para tayo ay makasama na rin nila. Deceive and deceiving. Kaya, therefore, sa buhay natin, instead maging tukso tayo sa ibang tao, maging blessing tayo sa kanila. Kung meron man tao na magtukso sa atin, kailangan wag natin silang hayaan makakontaminate sa atin. Tayo ang mag-contaminate sa kanila sa kabutihan. Praise the Lord. At pag hindi sila makinig, bitawan mo na. It's not your business. It's God's business. Kaya sinabi diyan, a man that is heretic, after giving them warning, first, second, third, and if they are heretic, they will not listen. They will not humble. They will not repent. Reject it. Why? Kasi sa atupag mo sa kanila, baka ikaw na ang madala. So to avoid, reject. Praise the Lord. So, ang Diyos nagtuturo sa atin kung paano maingatan yung ating sanctification, kung paano maingatan yung ating holiness and righteousness. Kasi vessels tayo ng Diyos, nagagawa sa kanyang mga gawain. Kaya nga yung mga vessels ng Diyos, sinabihan ng Diyos, huwag kayong manghina. Sa spirituality ninyo, huwag kayong matakot. Minsan kasi ito si Satanas. Ititerrorize ka niya para yuyuko ka sa kanya. Huwag kang matakot. Do not be terrorized with the devil. Ganun. O kaya, therefore, tinan mo yung mga babae na may among mayaman. Tatakutin yan. Sige, tanggalin kita pag hindi ka sumama sa akin. Iniisip ng babae, wala na akong trabaho, wala na akong pagkain, breadwinner ako ng aking pamilya. Takot, sasama. Yan ang ibig sabihin yan. Si taning terrorist yan. Tatakutin ka kunwari para sasama ka sa paggawa ng kasalanan. Huwag kang matakot. Praise the Lord. Huwag. Dread not, nor be dismayed. Kailangan meron tayong sound mind. God hath not given us the spirit of fear, but of power, love, and of a sound mind. Kaya, therefore, magpa-prosper tayo pag lumaban tayo. Magpa-prosper tayo. Praise the Lord. Hindi ka man magwawagi kung hindi ka lumaban. Fight. Ayan, nandiyan nakalagay, fight a good fight of faith. Dread not, nor be dismayed. Be strong in the Lord and in the power of His might. Fight a good fight of faith. Lay hold on eternal life. Hindi man tayo If you do not fight, you cannot endure. If you do not fight, you cannot have the victory. If you do not fight, sigurado, you are already defeated. Talo ka na. Kaya, we have to fight. So, na-laid na yung foundation sa gawain ng Diyos. Be strong. Kasi, we will be building more temples. Mag-build up tayo ng maraming templo ng mga kaluluwa ng mga tao. Mag-build din tayo ng mga infrastructure buildings. Kasi dito sa Bible, aside God said, ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. Involved din dito ang infrastructure building. The holy place, the holy of holies, where the Word of God is being preached. So, dalawa. Magbibuild tayo ng infrastructure
building na temple, mag-build up tayo ng maraming templo ng mga kaluluwa ng mga tao. Kaya, magpaka-strong tayo. Praise the Lord! Marami tayong gagawin. Tingnan mo si David, na binigyan siya ng wisdom ng Diyos. Inilagay sa kanyang isip, sa kanyang puso, to build a temple of God. Bakit? Alam ni David, mamamatay na siya eh. Saan napagtibay ng Diyos ang buhay ni David? Sa temple. Inisip ni David, ang anak ko, ang apo ko, ang future ng Israel. Kailangan maitatag ang spirituality nila. Saan nag-uugat? Saan ang source ng spirituality? Ang templo, house of God. Kailangan mabuild yung temple na yan. Kaya dahil hindi siya pinahintulutan ng Diyos, madugo yung kamay niya. Doon, binigay ng Diyos kay Solomon. So anong sinabi ng papa niya kay Solomon? Basahin natin. 1 Chronicles 28:20. Praise the Lord. And David said to Solomon his son, Be strong and of a good courage, and do it. Fear not, nor be dismayed, for the Lord God, even my God, will be with thee. He will not fail thee, nor forsake thee, until thou hast finished all the work of the service of the house of the Lord. You see? Kita mo yung instruction ng papa? David said to Solomon his son, Be strong and of good courage, and do it. Gawin mo yung temple na yan. Huwag kang matakot. Ni manghina ka man. Ang Panginoong Diyos, kahit ang Diyos ko, sasama sa iyo. Hindi kanya bibiguin, ni iporsake ka man niya, hanggang ikaw ay matapos mo ang lahat ng trabaho para sa service ng bahay ng Panginoon. Kaya tingnan mo si Solomon, nung natapos niya na built ang temple, di ba inatake siya ni Satanas? Binanatan siya ng binanatan ng diablo. Hindi niya naalaala yung sinabi ng papa niya. Nakalimutan niya. Di ba dahil sa pagkakasala ni Solomon na divided ang Israel? Mercy na lang siguro ng Diyos kay Solomon. Sa bandang huli siguro ng buhay niya. Nakabalik siya sa Panginoon. Pero damage has been done. So napaka-importante na magpakalakas tayo sa Panginoon kasi tutuhanin talaga tayo ni Satanas. Sisirain talaga tayo. At kung masisira tayo, masisira din ang ating ministry. Masisira din ang pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung warning ng Diyos kay Solomon, Solomon, panindigan ka. Huwag mo itakwil ang Panginoon. Pag itakwil mo siya, masisira ito. Templo na ito. At sabihin ng mga tao na makakita, ito yung nangyari dahil sa nagtayo nito is disobedient. Kaya sa buhay natin, itong pinapagawa ng Diyos sa atin, yung task na binigay ng Diyos sa buhay natin, this is about building the temple of God. Both spiritual and literal. Kaya magpakalakas tayo sa Panginoon. Marami ipapagawa ang Diyos sa atin. Praise the Lord! Kaya nag-iisip ako, Lord, malapit na ang inyong June 15, malapit na ang pagtitipo namin, magbigay ka sa amin ng direksyon sa aming buhay. Ito na, yung direksyon. We will be building much house of God, temple of God. Sa mga individual ng mga buhay ng tao at mga lugar, infrastructure building to sustain the children of God na maggagawa din kasama natin sa gawain ng Diyos. Praise the Lord! Kaya dito ang instruction ng Diyos lagi, be strong in the Lord, be strong in the Lord, be not be dismayed. Bakit? Alam ng Diyos ang tense. Pag ikaw ay involved sa gawain ng Diyos, aatakihin ka ng kaaway ng Diyos.
Gusto lang ng Diyos na maging aware tayo sa mga bagay na yan para kung sakaling gagapangin tayo na masamang espiritu na dukutin tayo, alam na natin paano ito i-resist. Because we do protect the salvation of God. We do protect the work of the Lord. Kasi ito, pakikibaka sa walang hanggang pakikibaka. Praise the Lord. Basa pa, Haggai 2:4 hanggang 9. Praise the Lord. Yet now be strong, O Zerubbabel, says the Lord, and be strong, O Joshua, son of Josedek, the high priest, and be strong, all ye people of the land, saith the Lord, and work, for I am with you, saith the Lord of hosts. According to the word that I covenanted with you when ye came out of Egypt, so my spirit remaineth among you, fear ye not. For thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land, and I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts, and in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Yan. Mayroong pinapagawa ang Diyos sa kanila. Kaya sabi diyan, yet now be strong, O Zerubbabel, saith the Lord, and be strong, O Joshua, the son of Josedek, the high priest, and be strong, all ye people of the land, saith the Lord, and work. For I am with you, saith the Lord of hosts. According to the word that I covenanted with you when ye came out of Egypt, so my spirit remaineth among you. Fear ye not. For thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land, and I will shake all nations, and the desire of all nations shall come. And I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. Bakit involved dito ang mga nations? Dahil nakalimutan na nila. And some of them, hindi nila alam ang totoong Diyos. Kailangan i-shake sila ng Diyos para magkaroon sila ng desire, hanapin ang tunay na Diyos. Praise the Lord! Huwag tayong maproblema sa finances. If the plan of God, the master plan of God, this gospel of the kingdom must be brought to the entire world, to all nations as a witness. It always involves finances. Pero sabi niya dito, silver is mine, gold is mine, saith the Lord of hosts. So huwag tayong mabahala pertaining sa ating gagamitin na financial in support for these projects, in support for this ministry. Kanya ang silver, kanya ang gold, kanya ang finances. Praise the Lord! Huwag kayong magproblema. Akin lahat yan. The glory of this latter house shall be greater than the former. So ibig sabihin yan, we are bound to increase. We are bound to greater glory. Saith the Lord of hosts, and in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Pag sinabing peace, no one can destroy you. Pag sinabing peace, no one can invade you. Pag sinabing peace, no one can destroy you. We are well protected as we are doing the work of God. Praise the Lord. Walang destroy nito. Kahit ang Diablo, he cannot destroy us. Kaya, therefore, sabihin mo, sinabi man lang yan ng Diyos, sa Israel man lang yan, bakit i-claim natin yan? Di mo ba alam? It is already and it was already proclaimed by God that after Israel, He will go to the Gentiles. After the fulfillment of the Gentiles, He will go back to Israel. So we are yet in the fulfilling promise of God among the Gentiles. Praise the Lord. So, nandyan na tayo.
Given na yan. Kaya dapat sa atin, marunong tayong lumakad sa pananampalataya. We should know how to walk by faith. Praise the Lord. Huwag tayong mag-alinlangan. Siyempre, gusto talaga ni Satanas ilagay sa isip natin, hoy, wala kayong karapatan mag-angkin ng mga promises yung binabasa dyan sa Old Testament. Israel lang yan. Huwag tayong maniwala dyan. Parang ano ba, yung nangyari ngayon sa eleksyon. Maliwanag na nga na winning na yung nangungunang presidente, ipoproclaim na lang. Susugurin pa doon sa Supreme Court para talaga i-disqualify. Susugurin talaga doon sa Supreme Court para talaga walang bisa yung COC niya. Para hindi lang talaga matuloy. Takot sila. Kasi sila yung nag-uprise sa panahon ni Marcos. Kaya kung hindi nag-declare si Marcos ng martial law, komunista na tayo ngayon. Ganon din ang Diablo. We are getting nearer and nearer to the promises of God. Ang gusto naman ni Satanas, disqualified kayo. You are not Israelite. Disqualified kayo. You are not... Yung mga ganon na approach, huwag tayong maniwala doon. Praise the Lord. Let us cling the covenant of God, that we are no longer strangers and pilgrims among the commonwealth of Israel, but we are co-workers together with people of God, Israel. Kasama na tayo. In Christ Jesus, neither Jews nor Greek. Praise the Lord. Kaya, ganun po. So, itong pag-claim natin sa mga salita ng Diyos, panindigan natin ito. By faith, tingnan natin kung sino yung maging masaya sa atin. Tingnan natin kung sino yung iiyak, yung kaaway natin, kaaway ng Diyos. Iiyak yan. Kasi wala na siyang magagawa eh. Kaya nga sabi dyan be of good cheer, for I have overcome the world. Greater is He that is in you than he that is of the world. Kaya dapat magpakatapang tayo. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga statutes and commandments. Ito yung perfect na ating righteousness and holiness. Perfect ito na ating ilaw sa ating landas. Basa pa, Joshua 1:6, sorry. Praise the Lord. Be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I swear unto their fathers to give them. Yan. Ibig sabihin yan, gagamitin ng Diyos si Joshua. Pero anong binigay ng Diyos na instruction? Be strong and of good courage. Bakit? Because of the enemies. Bakit? Because of the temptation. Bakit? Hindi nyo ba alam only by faith? Joshua and Caleb. By faith yung ginawa nila. Sa pangako ng Diyos. And these are the warriors of God nung unang panahon, and they were the one who are leading the people of God to divide the land, which is the land of promise. So tayo ngayon na ginagamit ni Lord Jesus Christ, magpakatapang tayo, magpakalakas tayo, because we are going to divide the land among the people of God. Kasi may promise ang Diyos Sa buhay natin dito sa sanglibutang ito, na blessing, may promise ang Diyos matapos ang buhay natin sa sanglibutang ito, eternal life. So we are going to divide this among the people of God. Kaya gusto ni Lord Jesus Christ, be strong. Magpakatapang ka, magpakatatag ka. Huwag kang maging katulad sa inyong mga parents, mga fathers ninyo na mga murmurer, mga complainer, mga disputer, mga faithless. Tingnan mo, hindi sila nakapasok sa land of promise. Kaya nga, nag-swear ang Diyos. I swear that they should not enter into my rest except Joshua and Caleb because they have different spirits. Kaya, sino yung merong faith? Yun ang gagamitin niya to divide the land among the people of God. Kaya, sabi ng Diyos kay Joshua, be strong, Joshua. Be of good courage. Bakit?
Alam ng Diyos, hinahabol sila ng tukso. Panghinaan ng loob, magdala ng evil report. Kaya tinanong ko kagad yung pastor kanina, Pastor, anong balita na nanguna ka daw sa pag-commit ng fornication bago ko kayo kinasal? Kasi may narinig ako. Kailangan may masagot ako sa kanila kung makarating sa akin yan. Sabi niya sa akin, Pastor, wala kaming ginawa. Wala po. Meron akong 2 membro dito, sila ang nag-una-una. Di ko mabuti. Ayaw ko yung chismis na magwagi sa atin. Salamat kung ganon. Praise the Lord. Praise the Lord. No. Sabi niya, Pastor, kung meron lang tayong pera enough dito sa simbahan ng Kanggusan ng Kasal, nangyari lang yan sa kakulangan natin ng pera. Kasi yan ang binasihan ko. Yung una kong kasal dyan sa Davao, kasi kulang ang pera. Alam namin pag dito ang kasal, huwag kang magpasubo dito. Huwag kang magkasal dito na kulang ang pera. Sabi ko, you have valid reason. Praise the Lord. Oh, kasi maapektuhan ako niya. I-blame niyo ako. O bakit hindi yan giyano ni pastor? Hindi yan. Wala man. Dumating sa akin, narinig ko lang. So I have to erase the gossip. Minsan itong mga salita, speculation, pag laging narinig ng maraming tao, maging totoo na rin yan. Parang totoo. Kaya, to God be the glory, nakahinga ako ng malalim, sabi ko. Tinuro niya yung 2 membro niya. Meron akong membro dito, baka yan. Tapos na ano lang ba? Napahid sa akin. Hindi po. Since sinetel mo kami dito, nag-ingat na kami. Sabi ko, good. Mabuti. Ang reason lang na diyan kami kinasal sa kakulangan ng budget. Okay. So, narinig niyo lahat. Praise the Lord. Para mahinto yung, kasi madamay ako eh. Minsan, bakit di yan ni Pastor Chito? Unfair naman. Yung anak ko nga, alam niyo naman yan. Hindi ko nga kinasal dito. Praise the Lord. Oh. So, ganun. So, gusto ng ating, anyway, whatever has been done that is being forgiven, huwag na tayong mag-isip ng masama. Everybody are cleansed by the precious blood of Jesus. Everybody are counted to serve God without. Yung mga na-suspended palagi natin, magbalik na kayo. Pag pati pinatawad kayo ni Jesus at may signal go na yung leader ninyo, huwag na kayong mag-isip. Huwag na kayong mag-isip, hindi pa ako worthy. Huwag. Do not belittle the forgiveness of God. Alam mo kasi, once we recognize the forgiveness, the sanctification, wherewith we are sanctified, masaya ang Diyos. Praise the Lord. Pero kung pinatawad ka na, binigyan ka na ng pagkakataon, natapos na serve mo na lahat ang suspension mo, nagsikap ka na, tapos gusto ni taning ibalik-balik sa utak mo, hindi ka pa worthy, marumi ka pa, huwag mong i-welcome yan. Gawa yan ng kaaway. Praise the Lord. Gusto ng ating Panginoong Diyos. Lahat tayo. Basta now and present and onward, hindi ka na dyan gumagawa ng kasalanan. What is past is past. What has been done that is already covered, do not reopen it. Because God never mentioned it. Praise the Lord. Ganon ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, be strong. Marami po tayong gagawin. Kaya I am encouraging na lahat ng mga churches natin must produce workers, pastor, maging pastor. At dalhin nyo dito sa Davao para i-finalize dito bago yan ma-assign. Kailangan dadaan lahat yan dito. Diyan muna sa locality ninyo, i-train nyo yan. Kailangan meron siyang good reputation. Kailangan meron siyang good. Kung ano yung previous niya, wala na yun. Ang importante kung sino siya ngayon. Importante yan. Kasi pag mag-assign tayo na marumi, magdudumi yan sa may mga experience na tayo dyan.
Kailangan salain na natin yan. Praise the Lord. You must have good reputation. Hindi lang kasama yung previous mo, natural lang yan kasi wala ka pa. Pero pag nandiyan ka na sa Panginoon, kailangan meron kang panindigan, meron kang pag-iingat, meron kang takot sa Panginoon. Ano ituturo mo doon kung wala yan sa iyo? Kaya ganon. So, ano pa ang mga instruction ng Diyos para tayo makagawa sa kanyang mga gawain at mag-prosper tayo? Basa Joshua 1:8. Praise the Lord. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Yan. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Huwag mong sabihin, Moses days yan. No. That is carried on until our present time. But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then shalt thou have good success. Bakit? If you are obedient to the commandments, statutes of God, bakit naging victorious ka? Because Satan was not successful sa pag-tempt sa iyo. He was not able to have a successful attack to your life. You remain faithful and obedient unto Him. That's why you succeed in your spirituality. You have a good success. Sasamahan ka ng Diyos. As I was with Moses, I will be with thee. Praise the Lord. Sasamahan din kita. Di ba nag-preach ako kayo ng umaga? Umaga ba yun? Kami na ginagamit ng Diyos. Kami yung nagtatanim, tsaka nagdidilig. Pero ang Diyos nagpapatubo. Depende na yan sa inyo na nakikinig sa Word of God. How do you receive the Word of God? Nire-receive mo ba ang Word of God in the wayside? Nire-receive mo Praise the Lord. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Na ikaw ay isang successful na mananampalataya sa Diyos. Because Satan were not able to have successful approach against you and against me. Kaya huwag natin siyang gawing successful sa buhay natin. Huwag natin siyang hayaan manaig sa buhay natin. Kaya lagi sinabi diyan, ilang verses na naman dito, be strong and be of good courage. May kahulugan yan. He is referring to our enemy that we have to stand against him victoriously. Kaya kung magawa mo yung statutes, commandments ng Diyos, ibig sabihin yan, Satan was failure sa buhay niya against you. Failure si Satanas against sa iyo kasi hindi niya na-move yung iyong obedience sa Diyos. Only maging magwagi si Satanas against us kung makuha niya ta sa disobedience. Yung mag-disobey ba tayo? Bakit nagwagi si Lucifer? Sa pagtukso sa mga anghel. Ang disobey mga angels eh. Bakit nagwagi si Lucifer kay Adam and Eve? Nakuha niya sa pag-disobey eh. So, wag nating hayaang manaig si Satanas. Kasi kung manaig si Satanas against us, it is our defeat forever. Wala, forever kang defeated pag nakuha ka ng dyablo. Kaya, ganun ka-importante
sa buhay natin. So ngayong June, magtitipon tayo. May God give us more wide range of vision, wide range of understanding. Since the foundation is already laid, we will be working the rest of the part of the temple to be built. Gagawa tayo. Tapos na ang pundasyon, gagawa natin the rest of the part of the temple. Kung ano pa yung kulang, unfulfilled, kailangan mapupulfill before the end of the world. And God said, gold is mine, silver is mine. About finances, God is the provider. Praise the Lord. Hindi na natin problema yan. Tayuan natin yan by faith. Another, basa. John 12:14. Bakit pumapasok tayo sa mga bersikulo sa Old Testament? Bakit? Sige, basa. John 14:12. Praise the Lord. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Ayan. Praise the Lord. When Jesus Christ did exist, from Old Testament pa, before Abraham was I am. So kung ano yung mga ginawa ni Kristo noon, even though He was not yet turned to a flesh or a purpose, He already existed. Kaya sabi niya, he that believeth on me, the works that I do, the works I did in the Old Testament, the works I did in the New Testament, he shall do also. And greater works than this shall he do. For I go unto the Father which is in heaven. This is referring our physical body na nandito pa sa lupa, gagawa ng kanyang gawain. He is referring to his physical body because he will be no longer here on earth in the flesh. He will be going back to heaven. Kaya, i-pass on na niya sa atin yung gawain. And greater works, sabi niya, than this that he do. Kaya, in tayo by faith. Praise the Lord. Pasok tayo by faith. We can be His workers. Bakit? Basa Hebrews 13:8. Praise the Lord. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Yan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Wala siyang pagbabago. Kaya, let us be prepared against the attack of the enemy who would like to destroy us with the ministry. Siyempre, pag ma-destroy tayo, kasama yung ministry. So, ang inuutos ng Diyos sa atin, the foundation of the temple is laid already. Work for the temple to be built. Hindi pa completed. Kailangan, meron pang bubuuhin na mga kaluluwa na dapat maliligtas. Kaya let us work together for the work of the Lord. Praise the Lord. Sino mag-akala si Pastor Dudong at his age, ngayon pa siya na mag-full time? When in fact we were together nung una pang panahon, when we were yet singles. And how come? Kung kailan siya nagkaedad, kung kailan lahat mga anak niya grown up and already all were finished. Tapos na lahat. Ngayon pa siya nag-decide. That is acceptable. Yun ang design ng Diyos sa buhay niya. Welcome kayo. Kahit anong edad ninyo. Basta able pa kayo tatayo sa kanyang banal na salita. Praise the Lord. We need workers. May mga young. Praise the Lord. Welcome kayo. Kaya, be strong lang tayo lagi. Kasi, damang-dama natin ang attack ng kaaway. That is realidad. Kailangan natin yan sanggain at huwag hayaan manaig. Last verses, Psalms 102, 27 and 28. Praise the Lord.
But thou art the same, and thy years shall have no end. The children of thy servants shall continue, and their seed shall be established before thee. Yan. Praise the Lord! Kaya hindi tayo mapapahamak, hindi tayo matutumba, hindi tayo matatalo. But thou art the same, thy years shall have no end. The children of thy servants, tayo na yan, kasi yung ating mga magulang pass away already. Yung mga servants niya, tayo yung children ng mga servants niya, shall continue, magpatuloy kayo, and their seed shall be established before thee. Marami pa tayong magiging bunga at may establish din. Praise the Lord! So yan ang i-claim natin by faith. Then be responsible of your own. Be responsible of your ministry. Be responsible of your salvation. Be responsible of your itong mga gawain na pinagkaloob ng Diyos sa atin. People of Israel, God will bless. People of Aaron, sons or children of Israel, I will bless. God said, children of Aaron, I will bless. Tayong lahat, be responsible of our ministry. Kaya, manindigan tayo. Kaya nagkaroon ako ng pagmamungkahi. Hindi ko na hindi ko na inano sa Davao. Nag-select lang ako ng mga membro na merong konting maitulong. Sabi ko, I want this building outside finished. Gusto ko matapos ang labas. Pinturahan, magkaroon ng ceiling yung labas, magkaroon ng, basta finish siya. Alam ko, binigyan tayo ng Jesus na challenge niyan, tapusin natin yan. Tapos hingi tayo ng hingi, magtayo doon ng malaking simbahan, tapos we will leave this unfinished. So that is an indication of what? Incomplete of faith. Hindi kumpleto yung faith natin sa Panginoong Diyos. So, therefore, let's pray. Mag-pray tayong lahat. Praise the Lord. I-pray natin lahat ito. Minsan kasi yung mga natutunan ko kasi sa aking ministry, hindi lang tayo spiritual eh. Or else, hindi na tayo magluto. Or else, huwag na tayo mag-provide ng electric pan. Or else, huwag na tayo maglagay ng ilaw. Or else, huwag na tayo maggamit ng sound system. Or else, huwag na tayo maggamit ng internet para sa live. Nasa ano tayo eh? Material world. And that is included of His promise. Godliness is profitable, having promised the life that now is. That is included everything. Kaya, kung may mga unfinished challenge yan sa faith natin, i-pray natin yan ngayong gabi. Praise the Lord. I-pray natin yan. I'm not referring you all to give something for this. But if God give you the opportunity or the chance to help, do it. Gawin natin. Praise the Lord. Kaya nga sinabi dyan, do it. Diba? Nandiyan yan kanina. Saan ba yun? Kay Solomon. Basahin yan uli. 1 Chronicles 28:20. Praise the Lord. And David said to Solomon his son, Be strong and of a good courage, and do it. Fear not, nor be dismayed, for the Lord God, my God, will be with thee. He will not fail thee, nor forsake thee, until thou hast finished all the work for the service of the house of the Lord. Yan. Ayaw ng Diyos na unfinished. Kahit mismo siya, the work, ano sabi niya? My meat is to do the work of Him that sent me and to finish His work. Ganon din sa kaligtasan natin. Nagsimula ka na maniwala sa Diyos, and yet it is incomplete. Hindi mo tinapos. Meron ka pang percentage na hindi mo sinurrender. Meron pang percentage na kasalanan na tago-tago mo pa. So you are unfinished product of God. So therefore, pag yan ang tinapos mo sa buhay mo, unfinished, magre-reflect yan sa judgment day. Sabihin ng Diyos, I do not know you. You workers of iniquity. You depart
from me because you are unfinished. So, ngayon sa buhay natin, literally and spiritually, it must be finished. Challenge yan ngayon sa faith natin. Challenge din yan sa love natin. Paano natin gawin ang pinapagawa ng Diyos sa buhay po natin. Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. God will give us strength. God will give us resources for His use para sa Kanyang kapakanan, para sa Kanyang kaluwalhatian. Kanina na-proclaim na yung mga senators from 1 to 12. Ano sinasabi nila before the proclamation? Marami kaming tatrabahuin. Marami kaming asikasuhin. Siyempre, gagawa yan sila ng mga batas to be implemented in accordance to the necessity and appropriate na dapat maibigay sa pangangailangan ng Pilipino. O tayo rin, ganon din. God is ordaining us that we should go. That you should bring much fruit. So, pinapagawa ng Diyos sa atin ito, gawin natin ito by faith. Praise the Lord. So, be not deceived or else you will be deceiving others. Huwag kang magpa-deceive. Pag ma-deceive ka, ikaw rin. Kaya minsan yung mga, totoo man yung pinapakita dyan sa yung mga dinidemo nila na yung sumbi. Yan man talagang totoo. Sumbis. Dami ng sumbis ngayon. Hindi lang sa flesh makita mo, pero yung tao kasi pag magkasala at mabiktima niya yung isa, hahanap yan ng biktima na gagawa din. So mag-contaminate yan. Kung buksan mo yung spiritual eyesight mo sa mga tao, daming sumbis ngayon. Afflicted with sickness to death, yung kasalanan. Deceived and deceiving others. And those who will be deceived will also deceive more and more. And who will therefore stand to declare the salvation of God? Tayo. Panindigan tayo. Praise the Lord. Sabi ko, Lord, marami lang hindi alam ng tao. Akala nila these zombies are not yet happening. This has been happening long time ago. Kung bigyan natin ng spiritual pananaw. Kaya malaking ministry binigyan ng Diyos sa atin. Be not deceived. Be strong in the Lord, and God will use you to build more temples. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. All right. Sino po ang merong mga special prayer requests before we will proceed? Do not forget to include in your prayers itong June na gathering. This is not one-day gathering, but this is more. Maybe 1 week, no? Pero habang nagtatanong ako sa kanilang mga schedules, most of their arrivals ay 11th of June. Siguro sa promo, walang kasali ang 10. So we cannot blame them. So we will start our program, ang 11 arrival sa 12. So let's pray for more wisdom and guidance na ma-fill lahat ng mga days na mga scheduled, organized, para hindi masayang yung natin, gatherings. Praise the Lord. So, sino pa po mayroong mga special prayer requests? Brother Samuel? Cebu.
So panahon na niya karon nga ma-revive. No? So kailangan nato na siya ma-communicate para magiyahan sa iyang himuon, maghinulsol ay na para matagaan siya tsansa at least unsa man ang kuan niya, no? Dapat i-communicate nato na. I-pray nato, no? Sige, praise the Lord. Praise the Lord. At kung wala na, let us proceed to our closing song. My faith looks up to thee. Let us all pray. Magsilod po ang lahat.
Pagtindog ang tanan. Padayon gyapon sa pagampo. Hallelujah. How great thou art. Lord Jesus, daghang salamat sa imong makusog nga presensya. Daghang salamat sa direksyon nga imong ginatudlo kanamo. Ikaw nagmando kanamon tanan to be strong and to be courageous. Ikaw nagamando kanamo bisan pa sa pagpamuhat sa mga gipangsulti sa mga propeta. Ipangsulti sa among mga parents sa spiritual, which the foundation is laid already, and we are bound to build the house of God to be built. Daghan pang mga tukuronon, daghan pang mga ligunon, daghan pa nga luwason nimong nga mga katawhan sa kalibutan. Daghan pa usab kaming pagatukuron nga mga infrastructure, churches dinhi sa kalibutan. We are yet here on the material world, and included kini sa imong saad dinhi kanamo Ginoong Kristo. Busa akong giampo kanimo, tabangi ang matag usa. Forgive everyone, sanctify everyone by your precious blood. O himuan tanan responsible sa iyang kaugalingong kaluwasan. Gawin niyo pong responsible ang bawat isa sa kanyang kaligtasan. Gawin niyo pong responsible ang bawat isa sa kanyang ministry. Gawin niyo pong responsible ang bawat isa sa part ng kanyang buhay bilang kabahagi ng katawan ni Kristo. Whatever ministry we may have, O Lord O God, in thy sight, we must be responsible, O Lord O God, to take care of this vessel of God. To be a vessel unto honor, sanctified, meet for the Master's use, and prepared unto every good work. Kaya dalangin ko po sa inyo, gawin niyo pong matatag ang bawat isa. Gawin niyo po ang bawat isa, maging faithful and obedient dyan sa inyo. Gawin niyo po ang bawat isa, maging overcomers lagi sa sanglibutang ito. Gawin niyo po ang bawat isa, moment by moment, O Lord, we are dying. Kami lahat ay sa inyo lagi. Kaya dalangin ko po sa aming pagtitipon ngayon, June, O Lord, O God, magbigay po kayo ng inyong wisdom, ng inyong spiritual understanding sa lahat ng mga manggagawa ninyo para ito po, O Lord, ay maipundar sa lahat ng inyong mga ililigtas dahil kaming lahat ay pari-pareho gagawa sa mga ipapagawa niyo po sa amin dito sa sanglibutang ito na walang iba to build the temple or the house of God, ang pagliligtas ng inyong mga kaluluwa. At the same time, ang pagsisira ng gawa ng kaaway ninyo to destroy the work of the enemy. Kaya dalangin ko po sa inyo, cover us always with your precious blood and sustain us by your grace. For without you, we can do nothing. Gawin niyo po ang bawat isa maging stronger and stronger dyan po sa inyo. At yung request po, Lord Jesus, ni Brother Samuel, i-grant niyo po yung kapatid niya who has been, O Lord of God, saved for a long time ago. Subalit bumalik po siya sa kanyang pinanggalingang kasalanan, kamunduhan, at ngayon ay nasa critical siya na condition. Tawagin niyo po siya balik to repent. Tawagin niyo po siya balik to be sincere and honest and loyal unto you so that he might have the chance to be saved, both physical and above all spiritual. At dalangin ko po sa inyo, i-bless niyo po ang lahat ng aming mga necessities according to your riches in glory. Pagpalain niyo po ang lahat ng inyong mga anak, bless them, shower your blessings upon all the people, provide all necessities, yung mga simbahan na kailangang mabilhan ng lupa, ma-release na ang budget, Lord Jesus, para hindi mabinbin yung mga proyekto ng Diyos. Gamitin niyo po ang mga opisyalis na mabilis gampanan ang kanilang katungkulan dahil nilagay niyo sila dyan para gagawa ng inyong gawain. Dalangin ko po sa inyo, no? Hindi ito mahadlangan ng ano pa mang mga bagay. At ibuhos niyo pa ang marami pang mga blessings sa bawat buhay ng inyong mga anak so that they should not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Our reward is not here on earth, our reward up there in heaven.
Kaya dalangin ko po sa inyo, we have to abound more and more in the works of the Lord. Pagpalain niyo po ang aming kahandaan dito sa Davao. Pagpalain niyo po ang kahandaan kahit paman sa material na bagay, financial, lalo't na sa spiritual. Pagpalain niyo po, Lord, ang lahat na makarating po dito. Walang mga sagabal sa kanilang flights, sa kanilang travels, O Lord of God. Bring them here safely and gather us in your name. Gather us by your strength, by your power. Kami gagawa sa inyong kalakasan, sa inyong kapangyarihan. Marami pong salamat. Grant all the requests of your children tonight. Ano man ang kanilang dinala sa mga dalangin personally, bless them and grant it according to your goodness, mercy, and compassion. Pagpalain niyo po lahat ni may mga problema, lutasin niyo po ang mga problema. Yung may mga sakit, pagalingin niyo po, Lord Jesus, ng lubos. And bless them and make them worthy, O Lord of God, to receive your power of healing and deliverance. Kahit naman sa buhay ni Sister Susette Castillo, sa buhay ni Sister Marisa Montañez, Sister Eliha Julian, ganoon din po ang mga rayuma sa husband ni Sister Cheche. Pagalingin niyo po ito, Panginoong Kristo. Lutasin niyo po ang mga problema, kahit naman problema ni Sister Marivic Nunez. At patuloy po kayo, Lord Jesus, sa pag-bless dito po sa aming kinaroroonan sa Davao. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga repair na work, O Lord of God, sa mga accommodations. Pagpalain niyo po, Lord Jesus, ang lahat ng inyong mga anak. Bigyan ng kalusugan, kalakasan. Ibuhos niyo po ang mga pagpapala and unite us, O Lord, in thy strength para kaming lahat gagawa na ipapagawa niyo po sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isa na maging prayerful, na maging watchful, at huwag mahulog sa mga tukso sa sanglibutang ito. Bagkus ang lahat, panatiliin ang worthiness sa paglilingkod sa inyo. As your word says, walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Marami pong salamat. You dismiss us now with your blessings. Preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord.